Sumaoy! Sumaoy! Yung bababa, isla ng sumaoy na! Dito na kayo! Sumaoy na! Sumaoy kayo, di ba? Opo. Dito na rin po ako. Pakibilisan lang! Opo, salamat po. Magbago na kayo! Haralin na ang delubyo! Ikaw, Nakakagulit naman ang baliw na to. habang may pagkakataon ka pa, umalis ka sa islang ito! Habang may oras ka pa, masamang mangyayari sa'yo! Kung hindi mo ako bibigyan ng pagkain. Hoy! Umalis ka nga dyan! Kung hindi, ipapapulis kita! Chang! Alis dyan! Alis! Che! Bulaan! Bulaan kang propeta! Nagulat ako sa baliw na yun Ay, minsan, hindi naman talaga siya baliw. Matino yan kapag kinakausap mo. Lalo na kapag bilog ang buwan. Ganun po ba? Eh, tara na. Nandun ang maliit na bangka na gagamitin natin. Papunta sa Sitio Kaliskis. Ho? Lumipat na kasi kami roon. Mga 15 minuto lang ang biyahe sa bangka. Pwede ring lakarin pero mabato ang daanan sa dalampasigan. May mga matutulis pang bato. Baka masugatan ka. Sige ho. Ilang araw ka ba rito? Kung pwede po, susulitin ko yung buong bakasyon ko. Mas gusto ko po kasing dito sa probinsya magbakasyon kesa sa Maynila. Kung gusto mo, dito ka na lang tumira. Sa'yo mo pa yan. Tara na. Tara na. Baka bumalik pa yung baliw na yun eh. Natipuhan ka pa naman. Ho? Ako? Oo, mukhang may gusto sa'yo. Ewan ko po sa kanya. Si Art, ang tipo ng taong mahilig sa adventure, kaya pinili niyang magbakasyon sa Sumaoy Island sa Bicol. Sa kanyang tiyay na si Milicia. Medyo mahaba ang biyahe mula Maynila bago marating ang isla. Tahimik at payapa ang lugar, ngunit may mga kwentong hindi basta maipaliwanag. May mga nilalang daw na nagtatago sa paligid ng isla. Mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Kapag may taong nakikialam sa kanilang mundo, maaaring humantong ito sa kapamakan. Oh, ito ang guest house namin. Malapit lang sa tabing dagat. Dito ka na muna tumuloy. Medyo maliit pa kasing bahay namin eh. Pinapaayos ko pa. Kaso, kinapos sa budget kaya natigil muna. Mas okay na po dito. Makakalangha po ako ng sariwang hangin tapos pwede pa akong maligo sa dagat kapag gusto ko. Sige. Magpapahanda lang ako ng makakain mo ha. Kumain na po ako sa pantalan bago umalis yung lancha. Sigurado ka? Opo, wag na po kayong mag-alala. Okay na po ako dito. Siya nga pala. Bakit dito mo naisipang magbakasyon? Ang layo natin sa bayan. Halos 2 oras at kalahati ang biyahe papunta sa pantalan. Tapos, halos kalahating oras pa papuntang bayan. Ito po kasi yung gusto ko, adventure. Ang sarap po sa pakiramdam po mag-explore ng mga nilikha ng Diyos. Yung mga lugar po na bihirang puntahan ng tao. Itong lugar niyo po, bibihira dito ang pumupunta. Kaya naisip ko po na mag-vlog na rin dito habang nandito ako. Kaya lang, mag-iingat ka. Oo naman po. Kasama na po yan sa buhay. Ang mag-iingat para iwas po disgrasya. Hindi lang yon. Mag-iingat ka rin sa mga bagay na mahirap ipaliwanag. Ano pong ibig niyong sabihin? May kakaibang nilalang daw sa dagat na nambibiktima ng mga tao. Basta na lang may nawawala o nalulunod. Kapag inilabas ng dagat ang katawan, malala na ang sinapit. Totoo po ba? Oo. Kaya't kakaunti na lang ang nagagawi rito. Natatakot ang mga tao dahil sa mga nangyari nitong mga nakaraang buwan. Mapanganib
At nakakatakot ang nilalang na sinasabing nangunguha ng mga tao sa dagat. At ayoko kung mangyari yun sa'yo. Ayokong sisihin ako ni na Ate Ding kung mapahaba ka rito. Naiintindihan ko po. Tia, mag-iingat po ako. Lamig ng simoy ng hangin dito sa dalampasigan. Napakaaliwalas ng paligid. Ang sarap lang hapin ng sariwang hangin sa dagat. Ito yung gustong gusto ko. Sobrang nakaka-amaze ang likha ng Diyos. Sino nga ba ang nagpapanatili sa mga alon at patuloy na humahampas sa dalampasigan? Sino nga ba nagpapanatili ng alat ng dagat? Kahit libu-libong taon na ang lumipas, hindi pa rin nawawala ang alat nito. Ano yun? May lumalangoy sa ganitong oras ng gabi. Lalapitan ko nga. Diyos ko, mabagin. May naliligo sa dagat ng ganitong oras. Sino ka? Bakit ka naliligo sa ganitong oras? Sino ka? Matatabunan ako ng malaking alon! Ah! Binalaan na kita, pero hindi ka pa rin nakinig. Maraming mapang-imbot at mapanlinlang sa panahon ngayon. Yung akala mong mabait at maamong tupa, pero ang totoo, mabangis na asong gubat pala. Kayo yung... Mga lahing mapanghusga. Bakit hindi niyo tingnan ang sarili ninyo? Sinong tunay na baliw? Siya bang inibig mo o ako? Sinong tunay na baliw? Siya bang sinasamba mo o ako? Pag-ibig na kaya ito? Paano ka ba mapapasagot? Baliw ba talaga kayo o nagbabali-baliwan lang? Ako ang tagabantay ng dagat. Ang mga taong naninira sa karagatan. Pagbabayarin ko sa kanilang kasamaan. Magbabayad sila! Hintayin nila ang aking paniningil! Hoy! Anong ginagawa mo sa pamangkin ko? Layuan mo ang pamangkin ko! Chang, Ano't naisipan mo maligo sa ganitong oras? Mag-aalauna na ng madaling araw. Layuan mo yung baliw na yan. Mamaya, kung ano pang gawin sa'yo. Walang lihim na hindi nabumbunyag. Lahat ng ginagawa mo sa dilim, ilalantad sa liwanag. Munda ka. Magbabayad ka sa kasamaan mo. Magbabayad ka! Hoy! Umalis ka dyan! Kung ayaw mo hambalusin kita nitong pamalo ko! Mag-iingat ka, binata. Nasa lupa ang totoong halimaw. Wala sa dagat. Nasa lupa! Baliw! Sa susunod, huwag ka na makikipag-usap sa baliw na yon. Mabuti na lang. At nagawi ako rito. Paano na lang kung hinila ka niya sa ilalim ng dagat? Kinatatakutan ng baliw na yan dito. Pinaghihinalaan pang siya ang nambibiktima sa dagat. pero Chang, iba ho ang kutob ko sa kanya. Ano? Pakiramdam ko, may masamang nangyari sa kanya. Kaya siya nagkaganon. Masama talaga ang baliw na yon. Nakagawa yun ng malaking kasalanan. Kaya't nabaliw siya. Kaya iwasan mo siya. Pero kung masamang tao siya, bakit niya ako iniligtas kanina? Muntik na ako malunod nang hampasin ako ng malaking alon. Kung hindi niya ako hinila sa dalampasigan, baka nalunod na ako. Isang simpleng bakasyon ang magbubukas ng lihim na matagal nang nakatago sa isla ng Sumaoy. Isang misteryosong sangkot ang mga taong nakapaligid sa isla. Ang iba, piniling manahimik, habang ang iba naman, itinago ang katotohanan dahil sa takot sa panganib na maaaring mangyari sa sinumang magsisiwalat
ng lihim. Art, pumarito ka. Tita, bakit po? Aalis ako. Pupunta ako sa kabilang bayan. May ibibenta raw kasing bangka doon. Titingnan ko kung magkakasundo kami sa presyo. Ganun po ba? Oo. At ang bilin ko sa iyo, Art, huwag kang aalis dito. Lalo na't wala kang kasama. Delikado na ngayon ang isla. Ang daming kababalaghang nangyayari. Baka hindi lang tulad kagabi ang mangyari. Baka mas malala pa. Tulad po ng ano? Mga nawawalang kabataan. Mga kabaong na bigla na lang lumilitaw sa dagat. At kung ano-ano pang kababalaghan. Pero sayang naman po kung mabuburo lang po ako rito sa bahay nyo. Kaya nga po ako nagbabakasyon para mag-explore, di ba? Mas mabuti na nag-iingat. Mamaya niyan. Ano pa mangyayari sa'yo? Huwag niyo na po akong alalahanin. Kaya ko na pong proteksyonan ang sarili ko. Paano kung maulit yung nangyari kagabi? Kaya mo bang labanan ang hagupit ng dagat? Makinig kang mabuti. Dito ka lang sa guest house para walang masamang mangyari sa'yo. Pero, tiya, hindi naman po ako lalayo. Mamamasyal-masyal lang po. Huwag kang matigas ang ulo, Art. Kapag sinuway mo ko, mapapaaga ang balik mo sa Maynila. Mas mabuti pang umuwi ka na lang kaysa araw-araw kitang alalahanin. Sige na nga ho. Nang makaalis na si Milicia, hindi napigilan ni Art ang kanyang sarili. Nakaalis na si tita. Di niya ako mapipigilan. Kaya nga ako nagbabakasyon dito para alamin yung misteryo ng isla na to. Alam kong may dahilan kung bakit namatay si Lolo rito. Hindi ako naniniwalang nilamon lamang siya ng dagat. Kung walang ginawa sina inay at itay, ako, gagawa ako ng paraan para lumabas ang katotohanan. Kuya Art, Sino ka? si Uni. Ikaw yung batang maliit nung dumalaw ako rito. 4 na taon na ang nakararaan. Oo, ako nga. Oh, mabuti at nakilala mo pa ako. Ikaw, hindi ka agad kita nakilala. Kailan ka ba dumating dito? Kahapon lang. Kung alam ko lang na nandito ka, pumunta sana ako rito kagabi. Dito sana ako natulog. Nag-aaral ka pa ba? Oo naman. Mabuti. Akala ko tumigil ka na. Bakasyon lang ngayon kaya walang pasok. Akala ko lang talaga tumigil ka. Huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo ha. Uy, baka pwede akong sumama sa'yo pagbalik mo ng Maynila. Hindi pwede. Nag-aaral ka pa, tapusin mo muna. Kapag nakagraduate ka, saka kita isasama. Talaga? Oo. Kaya mag-aaral ka mabuti. Pangako. Kapag nakagraduate ka, isasama kita sa Manila. Pero hindi pa ngayon. Sige aasahan ko yan. Ano nga palang ginagawa mo rito sa sitio? Hindi ba sa baryo ang bahay ninyo? Hindi ko kasi makalimutan ng lugar na to eh. Binabalik-balikan ko to. Baka sakaling may makatulong sa akin para matahimik na ako. Ha? Anong ibig mong sabihin na manahimik? Basta, malalaman mo rin. Hindi ka pa rin nagbabago. Ang gulo mo pa rin kausap. Nagbalik ka ba sa isla para sa Serena o para sa lolo mo? Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Kuya, hindi si Renang pumatay sa lolo mo. Anong sinabi mo? Basta, huwag kang papayag na hindi magbayad ng tunay na salarin. Di matatahimik ang kaluluwa ng lolo mo hanggat hindi nagbabayad ang tunay na pumatay sa kanya. May alam ka? Sabihin mo sa akin. Anong alam mo? Sino ang tunay na baliw? Hindi ba yung taong kinakausap ang sarili at kinakausap ang hangin? Anong... Nagbabala na ako sa'yo. Habang maaga pa, lisanin mo na ang lugar nito.
Dahil kung hindi mo kakayanin ang misteryo ng isla, kung hindi ka masisiraan ng bait, mamamatay ka. Lubang marami ng misteryong isla. Babaliw talagang utak ko sa kaiisip. Kung ano talaga ang nangyari kanina. Ang bigla ang pagkawala ni Oni. Tapos, yung biglang paglitaw ng baliw na si Aurora. Di ko mawari kung baliw nga ba talaga siya. Minsan parang may katotohanan mga sinasabi niya. Ay, mababaliw nga ako kung hindi ko maunawaan ang mga mangyayari. Pero alam kong gagamitin ako ng Diyos sa mga taong ito. At itong mga taong ito gagamitin ng Diyos para matulungan ako na malaman ang katotohanan. Tulungan niyo ako! May babaeng sumisigaw. Awan niyo na! Tulungan yung anak ko! Pupuntang ko siya. Kawawa naman. Ano pong nangyari? Ang anak ko! Nalunod! Ho? Nasaan? Doon sa may madamong bahagi na isla. Lumusong lang siya sa tubig tapos hindi na lumitaw. Tulungan mo anak ko. Nakikiusap ako. Sige. Samahan niyo ko. Hahanapin natin ang anak mo. Doon tayo. Diyan siya lumusong kanina. Lumusong ka na sa tubig. Baka napuluputan na ng halamang dagat kaya hindi na nakaahon. Sige po. Diyan na kayo. Malinaw ang tubig. Kitang-kita ko ang ilalim. Pero wala akong nakikitang bata. Kailangan ko na makaahon. Hindi ko nakakayanin ang lalim ng dagat. Pinupulikat ako. Hindi ako makaahon. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng malunod dito. Si Uni. Siya yung doon sa ilalim ng dagat. Hindi ko na sa kayang sundan pa. Pinupulikat na ako. Kailangan ko makaahon dito. Huwag kang mag-alala, Uni. Hihingi ako ng saklolo. Hindi ko na kaya. Kakapusin na ako ng paghinga. Pinilit mong tuklasin ang misteryo ng dagat. Sinubukan ko rin gawin yan noon. Pero tingnan mo kung ano nangyari sa akin. Iniligtas niyo na naman ako sa pagkalunod. Dahil kailangan. Teka, sandali. Baliw ka ba talaga? O nagbabaliw-baliwan ka lang? Hindi ko na naman siya makausap na maayos. Kalimutan mo na lang ang lahat ng nakita mo. Kilala mo ba yung babaeng humingi ng tulong sa akin? Yung nagsasabing nalunod daw yung anak niya? Teka, si Uni yung madalas paluin ng mga magulang niya noon. Nakita ko siya sa ilalim ng dagat. 4 taon ang patay yun. Ano? Kakayanin mo pa ba ang misteryo ng islang ito? Kung kakayanin mo, tutulungan kitang makita ang dilim ng katotohanan. Pero, pinapalaan kita. Kapag nalaman mo ng lahat, maaaring masiraan ka ng bait o mamatay. Katulad ng mga naunang pinatay sa isla. Pinatay? Ibig sabihin, may sadyang pumatay sa isla nito? Oo. At ikaw nang susunod. Teka sandali, akala ko ba may sasabihin ka sa akin? Hintayin mo ako mamaya kung handa ka nang maging katulad ko. Gulong-gulo ang isip ni Art. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya ba ang babaeng tinatawag ng mga tao na baliw. Pero marami rin sa mga sinasabi nito na tila ba ay may katotohanan. Kaya nagpasa siyang
hintayin si Aurora ng gabing yun. Wala naman ang kanyang tiyahin, kaya kahit may takot siyang nararamdaman, nilakasan pa niya ang kanyang loob. Ng gabing yun, muli siyang nagtungo sa dalampasigan habang naghihintay. Isang napakagandang tinig ang kanyang narinig. Sino yan? May sumisitsi sa akin. Mula roon sa kabilang pampang. Malalim na ang ilog tabang. Kung tatawirin ko, isa na naman kaya itong misteryong sinasabi ni Aurora. Bilisan mo. Samahan mo ako maligo dito. Mahirap kasing maligo mag-isa eh. Totoo ba ito? Una na naginip lamang ako. Isang babaeng ubod ng ganda. Naliligo sa dagat. Katawan lang niya ang nakikita ko. Dahil natatakpan siya ng malaking bato sa kabilang bahagi ng dalampasigan. Bilis! Kapag sinuswerte nga naman, sino bang mag-aakala may babaeng ganito kaganda sa isla na to? Doon ka dumaan. Malalim doon. Tsaka malakas ang agos ng tubig mula sa ilog tabang. Maniwala ka. May daan dyan. Sige. Mababa nga lang ang tubig sa bahaging ito. Totoo ba talaga to? Una na naginip lamang ako. Bilisan mo. Yan ang tinatawag na wara-wara na daan. Wara-wara? Oo. Nawawala kasi yan. Pasalamat ka at nakita mo. Makakatawid ka na rito. Bilisan mo. Oo, nandyan na. Lumangay na siya. Susundan ko siya. Kalmado ang dagat sa lugar na to. Pero dun sa kabilang bahagi, malakas ang alon. Teka, totoo ba talaga to? Para kasing nananaginip lamang ako. Nasaan na yung babaeng tumawag sa akin? Miss! Miss, nasan ka? Nandito na ako! Miss! Oh, si Oni yun ha? Oni! Ano ginagawa mo rito? Bakit ka tumatakbo? Susundan ko siya. Papunta siya ron sa dulo. Anong gagawin niya doon? Oni! Di niya ba ako naririnig? Oni, sandali! Hintay! Oni! Nasaan na siya? Bakit bigla siya nawala? Pangatlong beses ko na siyang nakita. Noong una nakausap ko siya. Tapos nakita ko siya sa ilalim ng dagat. Ngayon nandito na naman siya. Hindi niya ako narinig. Kahit sigaw ako ng sigaw. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Ikaw na naman. Sila ang mga misteryo ng dagat. Pero mas nakakatakot ang misteryo ng lugar nito. Handa ka na bang mabaliw o mamatay? Nagsisimula ang lahat sa isip. Matagal kong iningatan ang isip ko. Alam kong iingatan din to ng Diyos. Kaya ang kapayapaan niya magbibigay sa akin ng lakas. Tingnan natin. Pumasok ka sa maliit na butas na yan sa bato. May butas dyan? Bilisan mo! Hindi ko alam kung bakit ako naniniwala sa'yo. Kung bakit kita sinusunod. Pero wala namang mawawala sa akin kung susundin kita. Tila may maliit na kuweba. Ano to? Bakit may mga kalansay ng tao dito? Isa dyan ang kalansay ng lolo mo. Ano? Ang tiyahin mong si Milicia ang may gawa ng lahat ng yan. Ano? Siyang pumatay sa lolo mo. Hindi. Hindi totoo yan. Totoo ang sinasabi ko.
Eto ang sinabi ko sa'yo. Kapag nalaman mo ang katotohanan, maaari kang mapaliw o mapatay. Katulad ng binatilyong si Oni. Natuklasan niya ang lihim ng tiyoyan mo, kaya pinatay siya. Hindi. Buhay si Oni. Nakipag-usap siya sa akin. Kung buhay siya, bakit hindi mo siya makausap ng maayos? Bakit bigla siyang nawawala? Hindi ka nga totoong baliw ah. Oo, Bakit mo ginagawa ito? dahil kapag hindi ako nagbaliw-baliwan, papatayin niya rin ako. Nalaman ko ang sekreto niya. Anong sekreto ng tiyahin ko? Siyang pumapatay sa mga taong nawawala sa dagat. Pinalalabas niyang Serena o Shokoy ang may gawa. Pero ang totoo, siyang pumapatay, maging si Uni at ang lolo mo. Hindi totoo yan. Buhay si Oni. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ikaw na ang susunod na mamamatay. Dahil alam mo na ang sikreto niya. Tulog! Ano yun? Tulungan mo ako! Nandito na yung tiyahin mo. May dala na naman siyang biktima. Kailangan mong umalis bago ka pa niya makita. Buhay pa yung lalaki. Kailangan niya ng tulong. Mamamatay ka kapag nakita ka ng tiyahin mo. Mabait ang tiyahin ko. Hindi ganon ang pagkakakilala ko sa kanya. Tulong! Nasaan kayo? Tutulungan ko kayo! Matigas ang ulo mo. Nasaan kayo? Magsalita kayo! Dito. Anong nangyari sa inyo? Bakit ang dami niyong sugat? Halos hindi na kayo makakilos. Sino gumawa nito sa inyo? Yung baliw na yan. Siya may gawa nito sa akin. Ano? Sabihin mo sa mga tao na baliw na yan ang aswang. Siya ang kumukuha ng mga taong pumapalaot at dinadala sila rito. May pagkademonyong babae yan. Kayo ang demonyo! Kayo ang mamamatay tao! Hindi totoo yan. Biktima rin ako ng kasamaan ng tiyahin mong yung aswang. Kapag naniwala ka sa kanya, mawawala ng saysay ang lahat ng pagpapanggap ko. Makarating ka man sa lugar na ito, papatayin ka rin ng tiyahin mo. Kailangan namin ng tulong mo para matigil na ang kasamaan niya sa isla. Labis na naguluhan si Art sa mga nakita at narinig niya. Ang masayang bakasyon na inaasahan niya ay nauwi sa isang misteryosong hindi niya alam kung sino ang kanyang paniniwalaan. Nais siyang makausap ang ina ni Oni upang malaman ang totoong nangyari sa bata at mabuo ang mga pera-perasong misteryo na unti-unti niya nang natutuklasan. Tamang-tama na wala naman ang kanyang tiyahin, kaya bago pa ito makauwi, lihim na nagpa siyang muli si Art na alamin ang katotohanan. Sino ka? Pamangkin po ako ni Melissa. Ano kailangan mo sa amin? Ano po ba talagang nangyari sa anak ninyong si Oni? Gusto na lang naming mamuhay ng tahimik. Kakampi niyo ko. Gusto ko makatulong Bakit gusto mo pang ungkatin ang nakaraan? dahil gusto ko malaman ang misteryo ng isla na ito. Ikaw pala si Art. Ako nga po. Ang laki mo na. Siguro nakapagtapos ka na ng pag-aaral? Hindi pa po pero malapit na. Labis na humahanga sa iyo ang anak namin. Madalas kanyang ikwento noon dahil sa paghanga niya sa galing mong lumangoy at sa martial arts. Pati ang tiyahin mo, madalas niyang sinusundan. Pero isang araw, umuwi siyang parang ibang tao. Takot at mailap sa lahat. Diyos ko. Tinanong namin kung anong problema. Hanggang sinabi niyang may nakita siyang aswang na kumakain ng tao. Kitang-kita nun niya kung paano nito pinatay ang isang tao. Hanggang isang araw, nawala na lang siya. Nang matagpuan namin, palutang-lutang na ang katawan niya sa dalampasigan.
Nang baliktarin namin, wala na ang kanyang mga laman sa tiyan. Malaki ang posibilidad na siya rin ang naging biktima ng aswang na sinasabi niya. Kung naniwala lang sana kami sa kanya, baka naagapan namin. Baka buhay pa siya hanggang ngayon. So, totoo ang aswang? Oo. Pero kakaiba siya sa mga aswang na napapanood natin sa telebisyon. Marunong siyang magtago. Ayoko na magsalita. Gusto ko ring malaman kung ano talagang nangyari sa kanya. Kumonsulta ka na lang sa albularyo. Magdala ka rin ng pangontra sa aswang. Malapit ng kapilugan ng buwan. Sigurado akong mambibiktima na naman ng aswang. At pagkatapos ng kabilugan ng buwan, may panibagong bangkay na naman nalulutang sa dalampasigan. Bakit hindi kayo nagsusumbo sa mga pulis? Para kami naman ang maging susunod na biktima. Ayaw namin. Takot kami. Kung ganon, malamang kilala nyo kung sino ang aswang. Kilalang kilala namin. Pero natatakot kami sa kanya. Sino? Sino po talaga ang totoong aswang? Bakit ka ba sumusunod sa akin? Sama na ako sa Maynila, Idol. Idol sa'yo. Uy, simpleng tao lang ako. Hindi mo ako dapat ganun kahangaan. Ang galing mo kaya sa karate. Magaling ka ring lumangoy. Napanood ko sa YouTube yung championship mo sa swimming, tsaka yung sa karate. Gusto ko rin matuto na karate. Sama na ako sa Maynila, oh. Kapag malaki na ako, tsaka marami na akong pera, kukunin kita rito. Talaga? Oo. Pero ngayon, wala pa akong sapat na pera. Kung isasama kita sa Maynila, paano kita bubuhayin dun? Pinapakain lang din naman ako ng mga magulang ko. Ganito na lang, mag-aral ka ng mabuti at kapag magkukuleyo ka na, ako nang bahala sa pag-aaral mo. Aasahan ko yan, ha. Pero hindi ba pwedeng ngayon na lang ako sumama sa'yo? Pakiramdam ko kasi, di ko na kayang hintayin ng 4 na taon. Ang tagal pa nun, oh. Grade 5 pa lang ako ngayon, eh. Madali lang yun. I-enjoy mo lang ang bawat araw. Di mo mamamalayan, tapos ka na pala ng high school. Pero, kung di mo na ako makakita dito kapag ka bumalik ka, tandaan mo, ikaw pa rin ang idol ko. Sira, saan ka naman pupunta? Bahala na. Ang batang lagi kong kakwentuhan noon. Yung humiling pa sa akin na maging kuya niya. Akala ko buhay pa siya. Patay na pala. Nakakonsensya tuloy ako. Pwede ko naman sana siyang isama sa Manila noon. Kung naisama kita, baka hindi ka sana napahamak. Kung naisama kita, baka hindi ka sana napahamak. Huwag ka mag-alala, Oni. Magbabayad ang gumawa nito. Mananahimik din ang iyong kaluluwa. Diyos ko, sinabi mo na kung mananalig kami sa'yo. Makikita namin kung gaano ka kadakila at mararanasan namin ang kapangyarihan mo. Naniniwala akong may dahilan kung bakit ako nandito. Kung bakit dinala ako ng aking mga paa sa lugar na to. Gamitin mo kong kasangkapan para malantad ang katotohanan. Lokoban mo ko ng iyong presensya upang walang masamang makagawa sa akin. Sa inyong kapangyarihan po ako nagtitiwala. Kumusta ka naman dito? Okay lang naman, tiya. Hindi naman po ako umalis gaya ng sinasabi niyo. Sigurado ako. Sigurado kayo na ano? Nararamdaman kong umalis ka. At pinipilit mong tuklasin ang mga bagay na hindi mo na dapat pang inaalam.
Katulad po ng nangyari kay Lolo? Arturo, Ano po ba talagang ikinamatay niya? sinabi ko naman sa mama mo, namatay siya dahil sa atake sa puso. Bakit nakalibing na siya bago namin nalaman? Hiniling ni Papa na wag ko nang ipaalam sa mga anak niya nasa malayo. Sinunod ko lang ang hiling niya. Teka, bakit bigla mo na lamang tinatanong ang tungkol kay Papa? Saan siya nakalibing? Gusto kong dalawin ang puntod niya. At bakit mo ngayon lang naisip na dalawin siya? Pakiusap, Tia. Gusto kong makita ang puntod niya. Hindi maaari. Pero bakit? Igagalang ko ang desisyon ni Papa. Ayaw niyang ipaalam sa inyo kung saan siya inilibing. Kayo po ang naglibing sa kanya? Ano bang problema mo? Tia, pakiusap. Gusto ko talaga makita ang puntod niya. Nagtatanong-tanong ka na sa mga taga rito, hindi ba? Sinong napagtanungan mo? Mga pakialamero sila. Wala nga silang ambag nung nabubuhay pa si Papa. Pero ngayon, nangengialam sila sa buhay ng mga naiwan niya. Humanda sila sa akin. Lalong nagduda si Art sa mga sinabi ng kanyang tiyahin, kaya nagpasya siyang alamin kung saan talaga inilibing ang kanyang lolo. Una, kumuha siya ng orihinal na death certificate. Pagkatapos, nagtungo siya sa Civil Registrar Office ng kanilang munisipyo upang tingnan kung may record nga ng pinaglibingan ng kanyang lolo. Habang iniimbisigan niya ang lahat, lalo ring tumitindi ang kanyang kaba. Hindi rito nakalibing ang lolo mo sa public cemetery. Ano ho? Ang alam ko, hiniling ng tiyahin mo sa sarili niyang lupain na lang ilibing ang lolo mo. Nakapag-file naman siya ng kailangan para payakan. Hindi ba sinabi sa inyo ng tiyahin mo? At bakit mo pa dito hinahanap ang pinaglibingan ng lolo mo? Sa halip na bumalik sa bahay, hinanap kaagad ni Art si Aurora. Kailangan niya malaman kung ano pa ang itinatago ng kanyang tiyahin. Walang lihim na hindi mabubunyag. Ano man ang ginawa niyo sa dilim, malalantad sa liwanag. Sandali ho, Huwag mo akong hilahin. Anong kailangan mo sa akin? doon tayo sa may dalampasigan. Sa lugar na walang makaririnig sa atin. Anong kailangan mo? Huwag tulungan niyo ako! Saklolo! Please, kailangan ko ng tulong mo. Pakiusap. Dito, wala nang makakakita sa atin dito. Anong kailangan mo? Naniniwala na ako sa inyo. Marami pa akong gusto malaman tungkol sa pagkamatay ng lolo ko at ng tiyuhin ko. Salamat. Akala ko isusumbong mo ako sa pulis at maniniwala ka na sa lalaking nakita mo kahapon. Sabihin niyo sa akin ng lahat. Lahat ng nalalaman niyo para malaman ko kung anong susunod kong gagawin. Ano bang natuklasan mo? Wala sa public cemetery nakalibing ang lolo ko. At nagalit si Tia Milicia kapag tinatanong ko siya kung saan niya inilibing ang lolo ko. Doon ko nalaman, hindi talaga sa sementeryo nakalibing ang lolo ko. Dahil dito niya inilibing ang lolo mo. Sa lugar na pinagdalhan ko sa'yo. Ngayon, naniniwala ka na bang aswang siya? Sabihin niyo sa akin ng lahat. Gusto kong malaman ang totoo. Ngunit bago pa man makuha ni Art ang lahat ng sagot, nakabalik na ang kanyang tiyahin. Saan ka nang galing? Tia, Ano bang gusto mong palabasin? Lihim kang pumunta sa munisipyo para alamin kung saan inilibing si Papa? gusto ko lang malaman ang totoo. Ano bang gusto mong palabasin? Depende sa inyo! Kung anong gusto niyo sabihin. Bakit ayaw niyong sabihin sa akin kung saan siya nakalibing? Kapag nalaman ni Mama na hindi niyo siya inilibing sa sementeryo, magagalit siya sa inyo! Bakit niyo sinarili ang desisyon dito? Na dito ilibing? Naghahabol ka ba sa yaman ni Papa?
Hindi ako papayag. Wala kayong naging ambag nung nabubuhay pa siya. Ako ang nag-alaga sa kanya. Kaya ako ang may karapatan sa mga ari-arian niya. Wala akong interes sa yaman niya. Ang gusto ko lang, mabigyan siya ng maayos na libing. O baka hindi niyo talaga siya inilibing dito. Baka isinama mo siya sa mga bangkay ng mga taong nawawala sa dagat. Tiya! May espiritu ng aswang sa katawan mo. Ginamitan ka ng itim na kapangyarihan. Kaya ka nagkakaganyan. Hindi ako papayag. Kailangan matanggal yan bago pa maging huli ang lahat. Hindi ho totoong baliw si Aurora. Anong sinabi mo? Hindi siya baliw. Siya mismo ang nagsabi sa akin kung paano namatay si Lolo. Mas naniniwala ka sa babaeng yon? Tama ka. Hindi nga siya totoong baliw. Nagbabalat kayo lang siya. Ang totoo, siya ang aswang. Siya ang aswang ng dagat. Ang mga binibiktima niya ay mga taong namamangka sa dagat. Kapag patuloy kang naniwala sa kanya, ikaw ang susunod niyang biktima. Hindi ako papayag. Tama nang biniktima niya si Papa. Hindi ko hahayaang ikaw nang susunod. Anong gagawin niyo? Hahanapin kong babae niyan. Papatayin ko siya. Bago ka pa mabiktima. Huwag niyong gagawin yan. Nakita ni Art na dala ng kanyang tiyahin ang isang bagong talas na itak. Hindi niya alam kung anong gagawin nito kay Aurora. Sino ba talaga sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Bakit hindi ko matukoy kung sino ang nagsisinungaling? Diyos ko, huwag niyo po akong pababayaan. Susundan ko si Tia. Magdadala rin ako ng buntot pagi para may panlaban ako kung may mangyari man. Malalaman ko rin kung sino talaga sa kanilang dalawa ang aswang. Ano nangyari sa inyo, Tia? Bakit may dugong itak nyo? Dugo ba yan ng tao? Isara mo mabuti ang pinto at bintana. Bilisan mo! Pero Tia, Bilisan mo na! Bago makapasok ang aswang! may pinatay kayo? Mamaya ko na ipaliliwanag ang lahat. Isuot mo muna tong kintas. Ano yan? Bigay yan ng albularyo. Kapag suot mo yan, hindi ka basta masasalakay ng aswang. Pinagbibintangan ni Aurora na si Tia Milicia ang aswang. Si Tia naman, siyang pinagbibintangan. Ano ba talagang totoo? Bilisan mo! Paparating ng aswang! Tia, hindi kayong aswang? Patutunayan ko sa iyo na hindi ako ang aswang. Ano yun? Ihanda mo tong buntot pagi. Kung ano man ang mangyari, hampasin mong aswang. Matindi ang tama niyan. Hindi kayo aswang? Dalian mo! Oo. Ganitong ganito nangyari nung namatay si Itay. Kaya hindi ko siya ipinalibing sa sementeryo. Ninakaw ng mga aswang ang kanyang katawan. Tia, sinisira nila ang pinto. Baka makapasok sila. Natigbas ko sa ulo. Natigbas ko sa ulo ang isa sa kanila. Malamang, galit na gilat. Malamang, galit na galit sila. At alam na nilang akong gumawa nun. Si Aling Aurora. Hindi mo siya makakita ngayong kabilugan ng buwan. Dahil aswang siya. Lilitaw na lang ulit kapag may bangkay na namang lumutang sa dagat. Patawarin niyo po ako, Tia. Kung naniwala ako sa babaeng yan. Para kasing totoo ang mga sinabi niya sa akin. Marahil, tumalab na sa iyong orasyon ng albularyo. Unti-unti nang nawawala ang itim na kapangyarihang kumukubli sa isip mo. Kinuha ni Aurora ang katawan ni Itay at dinala sa maliit na kuweba sa dulo ng isla. Sa kabilang bahagi ng ilog tabang, bibihirang nakakapunta roon. Nandun ang katawan ni Itay. Kung sakaling hindi ako makaligtas ngayong gabi, sabihin mo sa mama mo na kunin ang mga buto ni Itay doon. Nakarating na ako sa lugar na yan. Ano? May isang tinig na nagyaya sa akin doon. Tapos nakita ko si Aling Aurora. Dinala niya ako sa maliit na kuweba.
May nakita ako dong lalaki. Sugatan na maluba at halos hindi makilala. Sinabi niyang si Aurora may gawa sa kanya. Mabuti na lang at hindi kanya nabiktima. Kung wala siyang ibang pinagkakabala ng araw na yon, baka ikaw nang pinatay niya. Sa susunod, makinig ka sa akin para hindi ka mapahamak. Tia, anong gagawin natin? Dito ka lang. Anong gagawin niyo? Lalabas ako. Haharapin ko ang mga aswang na yan. Tia, wag. Dito na lang kayo. Baka mapahamak kayo. Igaganti ko si Itay sa ginawa nila. Itong itak ko ang tatapos sa lahat. Tia, huwag kayong lumabas! Mag-ingat ka. Ano man ang mangyari, unahin mong iligtas ang sarili mo. Tia, pakiusap. Ganun din ang ginawa ni Itay noon. Iniwan niya ako rito at hinarap ang mga aswang para protektahan ako. Ganun din ang gagawin ko sa'yo. Diyan ka lang. Tia! Tia, utang na loob! Tia! Diyos ko, anong gagawin ko? Kailangan ko tulungan si Tia. Ayoko may mangyaring masama sa kanya. Ayoko rin mangyari sa kanya ang sinapit ni Lolo. Buong tapang na lumabas si Milicia upang harapin ang mga aswang sa labas. Ngunit hindi na rin nakatiis si Art na manatili sa loob. Bit-bit ang bundot pagi. Lumabas siya agad at hinarap ang mga sumasalakay na aswang habang nakikipaglaban. Taimtim siyang nananalangin sa Diyos na iligtas sila sa panganib. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang bagay siyang nakita na tuluyang magpapabago ng lahat. Ang aswang na kanyang hinampas ay isang batang pamilyar sa kanya. Si Uni, ang batang inakala niyang matagal nang patay. Uni! Pumasok ka na sa loob. Bago pa dumating ang mga kasama ko, papatayin ka nila. Akala ko patay ka na. Yun ang sinabi sa akin ng mama mo nang tinanong kita sa kanya. Oni, ano ba talagang totoo? Pinalabas lang nilang patay na ako. Pero ang totoo, buhay pa ako. Ibig sabihin, ikaw yung uni na una kong nakita sa ilalim ng dagat. Ikaw rin yung nakita kong pumunta sa maliit na kuweba. Ikaw lahat yun. Hindi ka patay. Oo, kuya. Pero patawad. Nahawaan na nila ako ng pagiging aswang. Plano nilang hawaan ka rin. At akong inutusan nilang gumawa nun pero di ko kayang gawin sa iyo eh. Idol kita. Ano talagang nangyari? Bakit puro kasinungalingan ang mga naririnig ko? Totoong sinasabi ko. Di ka nananaginip. Kaya, kuya, kung may pagkakataon ka pa, umalis ka na sa sityo na to. Pumunta ka sa baryo. Mas ligtas doon. Sandali. Paano ako maniniwalang ikaw nga talaga yan? Kung nahawaan ka ng pagiging aswang, bakit hindi ka katulad nila? Isang buwan na akong hindi nagpapahid ng langis ng aswang. Di rin ako umiinom ng dugo ng hayop o tao. Gusto kong makawala sa pagiging aswang. Bakit pinalalabas ng mama mo na patay ka na? Ayaw niyang malaman ng mga tao na naging aswang ako. Tiyak na susugurin at papatayin nila kami. Anong ginagawa mo sa maliit na kuweba na may mga bungo ng tao? Inutusan nila akong dalhin doon ang mga tao magiging biktima nila. Bakit sinabi nung lalaking si Aurora ang may gawa nun sa kanya? Paniwalaan mo si Aling Aurora. Nagsasabi siya ng totoo. Kung ganun, bakit hindi siya inaatake ng mga aswang? Tsaka ako nipapaliwanag sa iyong lahat. Ang mahalaga, makaligtas ka muna. Kailangan mo munang umalis dito dahil kung hindi, baka hindi matapos ang gabing to. Kung hindi aswang si Aurora, si Tia Milicia, siya bang aswang? Hindi na ito ang tamang oras para magpaliwanag. Umalis ka na rito. Bukas na lang tayo magkita. Doon ko ipapaliwanag sa iyong lahat. Umalis ka na! Pero gusto ko malaman ng totoo. Aalis na ako. Ililigaw ko mga kasama ko para hindi ka nila masundan. Pakiusap, kuya. Gawin mong lahat para maging ligtas ka. Hindi mo malalaman ng totoo kung hindi ka makakaligtas ngayong gabi. Diyan ka na! Uni!
Oni! Tama ang sabi ko sa'yo, di ba? Nandiyan na naman kayo. Oo, ililigtas kita. Ang dami ko nang natutuklasan. Pero hindi ko alam kung sinong paniniwalaan ko. Akala ko patay ni si Oni. Pero bigla ko siya nakita. At sinabi niya, ikaw daw ang paniwalaan ko. Dahil ikaw ang nagsasabi ng totoo. Dahil yun naman talagang totoo. Oh. Nagagalit ng mga aswang. Umalis na tayo. Paano tayo makakaalis dito? Ang layo nito sa baryo. Hindi natin kakayanin. Huwag kang magugulat sa makikita mo. Anong... Psst. Oh. Ikaw? Dadalhin ka niya sa baryo. Doon ka magiging ligtas. Ano ba to? Totoo ba talaga ito nakikita ko? Oo. Kami mga tagabantay ng dagat. Oh, hindi. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Kapag natuklasan mo ang misteryo ng isla, maaari kang mamatay. Dalhin niyo siya sa ligtas na lugar. Kailangan makaalis siya dito. Kayo, Susunod ako. May kailangan lang akong balikan. Huwag kang mag-alala. May mga kaibigan akong tumutulong sa akin. Kaya hindi ako basta nasasalakay ng mga aswang. Pinoprotektahan ako ng dagat. Tayo na, Arturo. Kailangan ka naming mailayo rito. Bago pa sila makasunod. Habang inilalayo si Art ng mga nilalang sa dagat, bigla nilang narinig ang sigaw ng isang pamilyar na babae. Mga pakialamero! Ibalik niyo rito ang pamangkin ko! Tia Milicia. Mabuti na lang at hindi ka nila naabutan. Ibalik niyo pamangkin ko! Ibalik niyo! Si Tia. Siya nga ang totoong aswang. Sundan ninyo! Huwag niyong hahayaan matangay ng mga halimo ng dagat ang pamangkin ko! Matapos ang gabing yun na puno ng takot at mga lihim, nawala ng malay si Art at na magkamalay siya. Nasa isang health center na siya ng baryo. Nagkakamali na siya, Kapitan. Nasaan ako? Narito ka sa Barangay Health Center. Ano? Nasaan po yung mga sirenang nagdala sa akin dito? Isa ka na namang buhay na patunay na may misteryo nga sa Sitio Kaliskis. Kailangan kang madala sa espesyalista para matingnan ka agad. Kap, maniwala kayo sa akin. May mga aswang na naninirahan sa Sitio Kaliskis. Gusto nila akong hawaan ng pagiging aswang. Pero iniligtas ako ng mga sirena. At si Aurora, yung babaeng akala niyong baliw, siyang tumulong sa akin para makarating ako rito. Hindi ako nananaginip. Totoo ang lahat ng nangyari sa akin. Sa susunod, huwag ka nang pupunta mag-isa sa Sitio Kaliskis. Tingnan mo ang nangyari sa'yo. Hindi ako nagpunta dun mag-isa. Sinundo po ako ni Tia Milicia. Matagal nang wala rito ang tiyahin mong si Milicia. Matagal na ring walang taong nakatira sa Sitio Kaliskis. Huwag kang mag-alala. Darating ng sasakyan para madala ka sa mga espesyalista. Sabi ko sa'yo, hindi ka naniniwala. Diba sinabi ko na? Kapag natuklasan mo ang hiwaga ng isla, kung hindi ka mamamatay, mapabaliw ka. Baliw ka na rin? Hoy! Tumigil ka nga dyan! Kapitan, nandito na po ang bangka. Nandito na rin ba ang lahat ng sasama sa bayan? Opo, Kapitan. Oni? Kung mag-alala, Idol. Sasamahan kita hanggang gumaling ka. Sakyan mo na lang muna ang lahat na nangyari. Ang mahalaga, ligtas ka. Salamat po. Salamat po, Diyos ko. Protektahan mo ko. Ang mahalaga, Panginoon. Iniligtas mo ko.
Baliw ba talaga kayo o nagbabali-baliwan lang? Ako ang tagabantay ng dagat. Ang mga taong naninira sa karagatan. Karagatan. Karagatan, Day. Karagatan. Karagatan. Ay, kito. Ang mga taong naninira sa karagatan. Pagbabayarin ko sa kanilang kasamaan. At ang bilin ko sa iyo, Art, wag kang ayan na naman. Wag kang gagala. Ay! Wag kang gagala. Huwag kang aalis dito. Sige. Oo. At ang bilin ko sa'yo, wag kang aalis dito. Napanood ko sa YouTube yung champion. Napanood ko sa YouTube yung championship nyo no swimming. Gusto ko rin matuto ng karate. Sama na ako sa'yo sa Swimming? Maynila. Napanood mo swimming tapos gusto mo ng karate? Ano pa talaga? Ayun na nga, parehas. Champion. Ay, nako. Isa ka na namang buhay na patunay. Bisaya, wag ko na yun.